Sa iba namang balita, balot ng dalamhati ang mga kaanak at kaibigan ng mga biktima ng malagim na massacre sa Valenzuela kahapon. Hanggang ngayon, hirap pa rin matukoy ng mga otoridad ang motibo ng suspect na sinaksak din ang sarili matapos gawin ng krimen. Balitang hatid ni Isay Reyes. Walang awang pinatay ang mag-anak gamit ang kutsilyo, gunting at samurai ng mismong katiwala nila na si Jeffrey Torla. Dead on arrival sa Jose Reyes Memorial Hospital sa Maynila ang 36 na taong gulang na si Verna Calalang. Habang dead on the spot naman ang dalawa niyang anak na sina Hannah Castro, 15 taong gulang at Samuel Castro, 6 na taong gulang. Gayon din ang pamangkin nito na si Phoebe Lopez na 1 buwang gulang lamang. Si Baby Phoebe nagtamo ng 2 saksak sa muka at halos maputol ang kaliwang braso. Bukod tanging nakaligtas ang isa pang anak ng ginang, ang 12 taong gulang na si Joshua Castro. Ang kaibigan ng mag-iinang Kalala na si Esther Mercado, mamimiss ang pagiging malambing ng mga biktima. Ako po ang nag-alaga dyan sa mga batang yan. Yung aking alaga, pag umuwi na po yan, hindi pa nakapaghubad ng sapatos, tatakbuhan na ako, hanapin ako ang nanay ko. Sasabihin niya, nanay, tatay, eto na ako. Nakiramay rin ang kanilang mga kabaryo at malalapit na kamag-anak. Ayan, ano yan, kahit meron siyang galit, halimbawa, hindi po siya mapagtanim. At saka po, last week po, nagka-textan pa kami niya na nagkamustahan. Yung pala, yun na po yung huli naming pag-uusap sa text. Masayahin mo yan, lalo po yung inaanak ko. Pag uuwi rito yan, bibo yung bata. Tsaka talagang madaldal siya. Ang kapatid at tiyahin ng mga biktima gustong maniwalang bangungot lang ang lahat ng pangyayari. Katulad ng kanyang sinabi kahapon, naniniwala siyang may iba pang kasabwat ang suspect na nagpakamatay matapos ang krimen. Masyadong masakit yung ginawa nila sa pamilya namin eh. Yung mga bata ang liliit pa, ang dami nilang stab wounds na yung, kahit sa hayop hindi mo gagawin. Inaasahan ko na sana lahat ng klaseng anggulo na pwedeng tingnan na nila. Pinakamahirap na araw sa buhay namin siguro to. Hirap namang tukuyin ng pulisya ang tunay na motibo ng suspect dahil binawian na rin ito ng buhay makaraang magsaksak sa sarili matapos sa gawa ang krimen. Gayunman, inalis na ng pulisya ang posibilidad ng pagnanakaw dahil wala naman daw nawawalang mga gamit sa bahay. Tinitignang anggulo ang panggagahasa dahil natagpo ang walang saplot ang bangkay ng ina ng mga bata. Isay Reyes, GMA News.